Sa panahon natin ngayon kung kailan ang mundo ng finance ay unti-unti nang tinatanggap ang digital assets, may isang malaking pahayag na nagpagulo sa investment community. Isa pong kilalang financial advisor na si Ginoong Rick Edelman ang nagbigay ng matapang na suggestion. Maglaan daw po ng 10% hanggang 40% ng ating investment portfolio para kay Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies. Oo, tama po ang narinig ninyo. Hindi lang 1% or 5% tulad ng dati, kundi hanggang 40% na. Bakit nga ba ganito kataas ang kanyang recommendation? Ano po ang epekto nito sa industriya ng crypto? At bilang mga Pinoy crypto trader o investor, ay ano po ang dapat nating gawin? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang source po ng ating balita rito ay ang B-Info News. Ayan. Ngayon ay simulan po natin sa unang katanungan kung bakit si Rick Edelman ay nagsabing 40% ang kailangan natin na i-allocate dito kay Bitcoin. Yan, si Ginoong Rick Edelman ay hindi po siya basta-basta. Isa po siya sa mga pinaka-respetadong pangalan sa mundo ng financial advising sa Amerika. Siya po ang founder ng Edelman Financial Engines, isa po sa pinakamalalaking financial advisory firms sa buong mundo. Ayon po sa kanya, si Bitcoin ay uncorrelated asset. Ibig pong sabihin, hindi sumusunod si Bitcoin sa takbo ng stock market o iba pang mga traditional investments. Kapag bumabagsak po ang stock, pwedeng steady o tumataas pa rin itong si Bitcoin. Dahil dito, sabi po ni Ginoong Rick, mainam daw na pumasok ang crypto gaya ni Bitcoin sa mga diversified portfolios. Hindi lang ito para sa mga tech-savvy or risk takers. Pati na rin ang mga traditional na investors ay dapat ring isaalang-alang si Bitcoin bilang bahagi ng kanilang pangmatagalang investment strategy. Ngayon ay paano po nito binabago ang pananaw ng mga financial advisors? Noong mga nakarang taon ay halos lahat ng financial advisors ay conservative pagdating sa crypto. Maximum na ang 5% na allocation noon. Pero ngayon sa paglabas po ng mga Bitcoin ETF at sa mga dumarating na pagtanggap sa crypto sa buong mundo ay nagdoble po ang crypto allocation taon-taon. Kaya ngayon ay maraming advisors ang nagiging open-minded. Sinusunod na rin nila ang yapak ni Ginoong Edelman at unti-unting nakikita na nila ang potensyal ng crypto bilang legit na bahagi ng isang portfolio. Kung ang isang advisor ay magre-rekomenda ng 40% kay Bitcoin, isipin mo na lang ang magiging epekto nito kapag sumunod ang iba pa. Malaking pondo ang maaari pong pumasok sa crypto markets na pwedeng magdulot ng malaking pagsipa sa presyo ni Bitcoin at ng iba pang mga crypto coins. Ngayon ay ano po ang magiging epekto nito sa demand ni Bitcoin at sa buong crypto market? Kung tutuusin, itong rekomendasyong ito ay parang go signal para sa maraming mga investors. Kapag ang mga ordinaryong tao at malalaking institution ay sabay-sabay na naglagay ng pondo kay Bitcoin, siguradong lalaki ang demand. At kapag lumaki ang demand ni Bitcoin, ang supply naman niya ay limitado. May maximum cap lamang si Bitcoin na 21 million. Kaya kapag tumataas ang demand at limitado po ang supply, natural na tataas ang presyo. Hindi lamang po si Bitcoin ang makikinabang, pati na rin sina Ethereum, Solana, Avalanche at saka iba pang mga altcoins ay madadamay sa hype at pagtaas ng market interest. Ngayon ay bakit ngayon lang lumabas ang ganitong klaseng rekomendasyon? Dati ay marami pong takot sa crypto. Volatile, hindi naiintindihan at may issue sa regulasyon. Pero ngayon may mga Bitcoin ETF na at may malinaw na guidelines mula sa regulators tulad po ng SEC sa US at lumalawak ang pagtanggap ng publiko.
Mas madali nang ipaliwanag sa kliyente kung paano po gumagana ang crypto at dahil dito ay mas madali na ring ipasok ito sa mga legal at regulated na investment plans. Hindi na po ito parang slide line investment. Unti-unti na po siyang nagiging core asset sa portfolio ng maraming mga investors. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors at traders. Para po sa atin dito sa Pilipinas ay malaki ang posibilidad na magkaroon po ng spillover effect ang trend na ito. Kapag ang malalaking bansa ay nagsimulang seryosohin itong si Bitcoin at ang crypto investments, siguradong susunod din ang ibang bansa kasama na tayo. Maring mas bukas na ang ating lokal na bangko o financial institution sa paggamit ng crypto. Pwedeng dumami ang mga crypto-related services sa ating bansa gaya po ng crypto loans, investment apps at tokenized assets. Para po sa mga active trader, tataas ang liquidity, mas lalawak po ang volume ng trading at maaring dumami ang mga oportunidad para kumita. Para naman po sa mga long-term investors, lalong titibay ang tiwala sa crypto bilang isang pangmatagalang investment. Pero tandaan po natin, habang tumataas po ang interest sa crypto, tumataas din po ang posibilidad ng mas mahigpit na regulasyon. Kaya dapat laging updated po tayo sa mga batas, lalo na kung gumagamit po tayo ng mga local exchanges. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, malaking bagay ang rekomendasyon ni Ginoong Rick Edelman. Hindi po ito simpleng opinion lamang ng isang influencer. Isa po siyang professional advisor na may malawak na karansan sa traditional finance. Ang kanyang recommendation ay parang tulay sa pagitan po ng traditional finance at ng mundo ng crypto. Binibigyan po niya ng kumpiyansa ang mga investors na dati ay takot pumasok sa digital assets. Gayunpaman, hindi po ito nangangahulugan na lahat ay dapat maglagay agad ng 40%. Kailangan pa ring isaalang-alang ang risk appetite, investment goals at saka financial situation ng bawat isa. Ang mahalaga po ay maging bukas tayo sa posibilidad na si Bitcoin ay hindi na lang pang sideline, kundi isa na ring pangunahing asset sa modernong panahon. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.